Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo dito sa ginanap na special session ng Senado at Kamara at nangyari ito dahil sa hiniling ito ng Pangulo para di umano ay maayos ang gusot, ang gulo dito sa Senado dahil nga sa siyempre alam naman natin na mayroong dalawang paksyon. Paksyon ni Senador Win Gatchalian at ni Senador Alan Peter Cayetano. At syempre sa Kamara naman, siguro yung mga ibang batas na nais pa nilang ihabol, kagaya rin ng Senado. So syempre dito tayo sa Senado, tututok. So nangyari nga itong special session na to at syempre inasahan na ng marami na talagang masusulido na o magiging legal na ang pagiging Senate President ni Senador Win Gatchalian dahil kagaya naman ng sinabi ko dun sa mga videos ko ay merong babaliktad na senador magmula sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano papunta kay Senador Win Gatchalian na bagong majority na ngayon at ito nga po ay si Senador Joel Villanueva. Well, hindi naman nakapagtataka dahil siyempre alam naman natin na ginigipit ng administrasyon itong mga senador na may kaso, di ho ba? May mga kaso na kinakaharap sa kasalukuyan at miyembro ng oposisyon. So, inasahan ko na to noon pa na may mga babaliktad papunta sa oposisyon, papunta sa administrasyon na pinangungunahan nga ni Senador Win Gatchalian na naging dahilan para ma-legitimize na yung pagiging Senate President niya. So, kaakibat nito ay may mga inasikaso pa sila itong mga inaantalang promotion ng mga general bago sila magretiro ay naresolba na rin kanina. So more or less nakatutok ang special session talaga ng Senado ngayon para once and for all mabawi ng administrasyon itong Senado. Hindi naman hindi naman lihim yan. Kahit ano ang sabihin ng administrasyon, yun at yun ang dahilan kung bakit humiling ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. So ano ang idudulot nito, lalong-lalo na at sa Hulyo ay uumpisahan na ang impeachment case ni VP Sara. Sabi nga ng marami, it's all about the impeachment case ni VP Sara. Kaya sinisiguro di umano ng administrasyon na magkaroon sila ng malaking pagkakataon para ma-impeach si VP Sara. Hindi rin naman lihim yun. Ang nakakalungkot nga lamang po neto, siyempre talagang totally hindi ba? Ginagawa na lamang tayong ignorante ng ating mga politiko, ng ating gobyerno dahil iniisip nila na hindi naiintindihan masyado ng maraming Pilipino ang mga pinagagawa nila sa politika. Ngayon, marami ang nagagalit kay Senador Joel Villanueva dahil siyempre lumipat nga siya doon sa kabilang bakod. Hindi ko naman siya masisi, hindi ba? Dahil siyempre, kailangan din niyang proteksyonan ng kanyang sarili at kung ang pagbaliktad di umano niya from sa grupo ni
Senador Alan Peter Cayetano papunta ah, sa grupo ni Wing Gatchalian, ay mangangahulugan ito na hindi siya makakatikim ng karsel o kulong, gagawin at gagawin niya yun. Hindi ko siya sinisisi ron. Kaya nga lang siyempre, pinatunayan niya na ang mundo ng politika ay talagang pansariling interes nga lamang po. At alam naman natin lahat na karamihan sa mga senador ay inuugnay sa mga malawakang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Di ba? So, ang nakakatawa pa nito, yung 18 Marines, may punto rin naman yung mga supporters ng administrasyon na nung una, hindi nila masyadong binabanggit o halos hindi naman nila binabanggit sa kanilang mga media interviews, mga press con nila, yung mga tumanggap ng maleta, kagaya nga daw po ni Senador Chis Escudero, at syempre malamang banggitin na rin nila na pati si Senador Joel Villanueva ay may natanggap din maleta mula sa kanila. Hindi na ako magtataka doon. Kasi syempre, alam naman natin na halos lahat sila, karamihan sa mga senador, may mga baho yan. At nagkataon na para sa akin, mali yung naging diskarte nila para mapanatili ang ang kanilang grupo na maging majority. So, nagkaroon sila ng pagkakamali sa party na yon. Sa kung anumang party yon, siyempre makapag-i-speculate tayo, pero siyempre marami ang kontra. Pero siyempre hindi naman hindi naman magkakaganon kung wala talagang mali sa kanilang ginawa. So ayan na, bumaliktad si Senador Joel Villanueva dahil siyempre kailangan proteksyonan nga niya yung kanyang sarili. May nagsasabi pa nga na yung mabibigat, yung mga non-bailable, yung plunder siguro yon na maaaring isampa sa kanya ng ombudsman ay hindi na matutuloy. At ang itutuloy na lamang yung mga magagaang na kaso na may piyansa. Di ba? So, again, kung ganun ang mangyayari, talagang napapansin ko itong mga taong gobyerno natin, wala nang nararamdaman na kahihiyan sa katawan dahil totally ipinamumukha na nila sa atin na tayo ay mga tanga. Hindi ba? At naiintindihan ko rin na ang mga Pilipino ay sawa na. Hindi ba? Sawa nang makisawsaw pa sa mga pinaggagawa ng ating mga politiko, which is something na dinidiscourage ko dahil dapat may pakialam tayo dyan. Hindi ba? Ano-ano ba ang mga magagawa natin? Katulad ng mga sinasabi ko doon sa mga nakakaraan, sa ngayon wala na tayong magagawa. Itong mga politiko na to na nakaupo ngayon sa posisyon ay meron na lamang pong mahigit 1 taon sa kanilang panunungkulan at mawawala na rin sila, o kung hindi man maghahangad uli sila ng re-election. So sinasabi ko naman lagi na maging matalino na tayo kasi ito lang yung pagkakataon na may magagawa talaga tayo. Kung tayo ay magwiwelga lagi tayong daing ng daing, tapos alam naman natin hindi naman nila gagawin dahil bingis sila, dahil hibang na hibang sila sa pera na nakukuha nila sa kaban ng gobyerno, mapupunta lamang sa wala. Alam ko na alam nyo rin po yun. So, itong nangyari na to, na pagtawid ni Senador Joel Villanueva sa ngayon ang bagong majority ulit o ang administrasyon,
ay isang, sa opinyon ko ay isa lamang patunay na wala talaga silang interes na manungkulan ng maayos. Hindi ho ba? Ang lahat ng nakikita natin ay puro palabas lamang po. At nakakatabang na, hindi ho ba? Yung mga binitawan ni Senador Joel Villanueva na tayo ay magtrabaho. Noon pa naman kaya nga nahandyan sila, hindi ba, para magtrabaho. Pero ano ang inaasikaso nila? Yung mga personal nilang interest na hindi maganda. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng palabas na ginawa ni Senador Joel Villanueva. Isang hearing ito, hindi ko na lang matandaan, pero sinabi niya on national television dito sa hearing na to na isa siya sa mga sumisita, hindi ho ba, na tinatanong niya kung nasaan yung mga flood control projects ng Bulacan. Tapos nung siya na ay maakusahan na nakinabang di umano dito sa mga flood control projects at kaya walang flood control projects di umano ay dahil sa i-divert niya yung pondo di umano dinivert niya yung mga pondo na nakalaan sana sa mga flood control projects sa Bulacan papunta doon sa mga proyekto, mga barangay na ipinagagawa. Mostly nito sigurado ako sa Bukawi, Bulacan, na kung saan baluarte nila. So, inamin din niya ron sa session na yon, sa harapan na yon, o doon sa hearing na yon, na wala siyang flood control project. So doon, nanlumo ang mga Bulakenyo sa kanya dahil katagal-tagal niya ng senador, isa pa lang flood control project, wala siyang inendorso o wala siyang ipinatupad na flood control project. Kaya pala ang Bulacan ay open market para sa mga politikong gahaman sa pera. Kaya nagkaletse-letse ang Bulacan. Lagi na lang bumabaha. So, doon namin napatunayan ng mga Bulakenyo na wala rin palang kwentang iboto pa si Senador Joel Villanueva dahil, di ba, sa amin, mga taga-Bulakenyo, nakikita na namin na hindi na siguro makakaulit sa amin si Senador Joel Villanueva. Malamang matapos na lang niya yung kanyang termino at malamang sa hindi na rin siya tangkilikin sa mas mataas na posisyon o sa national position dahil wala naman siya silbi sa mga Bulakenyo, hindi ho ba? Kaya ginawa lang niyang sa akin sa personal kong opinion, since taga Bulacan ako, ginawa lang niyang hanap buhay yung posisyon kasi sa bibig na rin niya mismo nang galing. Wala siyang flood control project, pero yun ang numero unong kailangan ng lalawigan o ng region na tahanan niya. Bakit hindi niya sinigure yun? Diba? Maraming ulol dito sa amin na sumisip-sip sa pamilya niya dahil nakikinabang. Alam din namin yun. Pero yung talagang totaling ginawa niya ngayon, nakadagdag lalo sa dismaya namin dahil halatang-halata na hindi ba performance lang para hindi siya pag-isipan na kaya niya lang ginawa yung paglipat sa kabilang bakod ay dahil sawa na siya sa gulo, sawa na siya sa ganito. Hindi rin totoo yun dahil nung sila ang nasa poder, masigasig siya sa panig ng pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero siguro nung malaman niya na hindi siya kayang ipangalagaan ni Senador Alan Peter Cayetano at napagtanto niya na ang kinakalaban nila ay administrasyon at wala siyang laban. At siyempre, alam naman natin na may kaso siya na pinagbibintangan siya na nakinabang dito sa mga di umano yung mga flood control projects. Bumigay na rin siya. At walang maniniwala na walang kumausap sa kanya at
tinahod siya. So, kasalanan niya dahil gumawa siya ng hindi maganda, hindi ba? Kasi kung ikaw, wala kang wala kang ginawang masama, hindi ka nagnakaw, kahit anong pananakot ang gawin sa'yo ng administrasyon, hindi ka matitinag. At ang administrasyon, kung talagang wala kang ginawa, wala rin silang magagamit laban sa'yo. So, kung ikaw ay talagang may ginawa, ipinakita mo na natakot ka. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na maraming senador ang involved sa flood control projects, corruption na yan. Lahat sila halos. Siguro may mga ilan-ilan na hindi involved yan, pero karamihan sa kanila involved. At syempre, inaasahan ko naman na magtatakipan sila para hindi sila mabuko o para at least hindi umano malaman ng tao yung katotohanan. Pero mentras ginagawa nila itong mga kabulastugan ito, talagang totally inamin na nila na nangyayari yung mga ganyang korupsyon at nangyayari ito una sa mataas na level. So, pagod na rin yung tao. So, kaya ayaw na rin siguro masyadong magpipiyok nung iba dahil, well, useless din naman. Hindi ho ba hawak nila ang lahat. Magagawa nila ang gusto nila. Pero, fair warning lang sa ating mga politiko. Marami na akong taong mga nakakausap, mga pangkaraniwan tao lang din. Sinasabi nila na itong mga politiko na kaupo ngayon, malamang na hindi na nila iboto dahil talagang gahaman na sa korupsyon at hindi naman talaga nila iniintindi ang kanilang mga sarili. Kaliwat kanan ang korupsyon. Pero kahit nabubuko na sila, pinipilit pa rin nilang gawing tanga ang mga tao. Hindi na tanga yung mga tao ngayon. Matalino na sila. So, nakatitiyak ako na sa susunod na eleksyon, itong mga tao na to hindi na mananalo. Hindi na ho mananalo. Dismayado na ang mga Pilipino. Pagod na nga lang din sila talagang magpipiyok. At syempre, sa dami ng kanilang pera, marami silang tagapagtanggol na nababayaran. Isama mo pa dyan na sila ang nasa puder ngayon. So, syempre, marami rin ang matatakot sa kanila. Di kesa bumangga ka, di ba? Makibagay ka na lang para wag ka mapahamak. Lalong-lalo na't meron silang magagamit laban sa'yo. Tingin ko, ganyan na nangyari kay Senador Joaquin Villanueva, kay Senador Chis Escudero. At inaasahan ko na hindi lang yan. Yung mga Villar, malaki rin ang problema niyan. So, magagamit pa sila pagdating ng impeachment case ni BP Sara. Magagamit pa sila. So, kung ang tatanungin nyo naman sa akin ay kung ma-impeach ba si BP Sara, well, sa nakikita ko ngayon, talagang involved silang lahat sa korupsyon. Sa tingin ko, pagtutulong-tulungan na nilang lahat si BP Sara para hindi makatakbo sa 2028 national election. Hindi ba? Hindi na rin lihim yun. So, at best, siguro, kailangan galingan ng mga abogado ni BP Sara ang kanilang depensa dahil napakabigat ng laban na kanilang kinakaharap. Maliban na lang siguro kung halimbawa na darating yung oras na mapagtatanto ng mga senador dahil sila ang hahawak ng impeachment proceedings ni BP Sara, kung mapagtatanto nila na hindi sila makikinabang pag na-impeach nila si BP Sara, may tsansa si Vice President Duterte. Pero kung hindi ba, bagay konsensya na lang din nila yan. Kung gagawin nila yan, konsensya na lang nila yan. Pero tingin nyo ba
itong mga tao na to, itong mga politiko na to, may mga konsensya pa. Wala nang mga konsensya itong mga to. Kung kaya nila tayong gawing tanga ng harap-harapan kahit hindi na sila, kahit hindi na naniniwala ang tao sa kanila, patuloy pa rin nilang ginagawa, kawawa naman, di ba, ang taong bayan. So, ewan ko lang sa inyo mga amo, pero para sa akin, itong paglipat ni Senador Joel Villanueva na to, ito na yung pinakapatunay na talagang laganap ang korupsyon. Sa kahit na anong panig ka tumingin, sa panig ng administrasyon o oposisyon, karamihan diyan involved sa korupsyon. So sila-sila rin ang mag-uusap-usap diyan, sila-sila rin ang magtatakipan. Kaya kung tiwala at tiwala lang din lang ang pag-uusapan, mga amo, marami sa atin wala nang tiwala sa ating mga politiko. Hindi ho ba? Nasa sa inyo pa rin ho yan. Kung magpapaloko pa kayo sa mga ganitong uri ng tao. Pero ako, marami-rami na akong nakakausap at dismayado sila. Katulad ko lang din po sila na nag-aantay na lang ng oras na magkaroon ng eleksyon at mapalitan na itong mga politiko na to. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to at susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.